Isang magandang gabi na naman po sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Kurt, and it's your boy, Erwin. Gar. Ito na. Tagal-tagal din na hindi na pag-shoot, Tagal Gar. na hindi na pag-shoot Ano? eh. Busy si Gar. Busy tayo sa buhay. Busy si Gar. Maraming... Ano bang mainit-init na topic ngayon? Ang balita ko sa mga hindi nakakaalam dyan, kinasal na daw si Carlo Aquino ulit eh. Akala mo lang wala. Pero, meron. Ilagay mo nga yung ano nun. O, ilalagay mo dito. Akala mo lang wala, pero meron. Favorite ko yun eh. Yung crush sa palabas. Crush ng bayan yan, pre. Oo, di ba? Bago si Rico yan, si Carlo Aquino. Pero may nababanggit sila. Alam ko si Gar ang nagsabi sa akin, ito yung taxi cab theory. Oo. Gar, ipaliwanag mo nga. Bakit? Yung... Ano ba ang taxi cab theory na yun? Makikita ko lang sa TikTok eh. Kasi parang yung taxi cab theory daw. So, merong guy parang matagal na sila sa relationship. Pero hindi pa rin na pinapakasalan yung parang girlfriend nila. Tapos, pag naghiwalay sila, kahit matagal na kahit bago pa lang sila nung bagong girlfriend niya, parang nagpapakasal agad. Oh, so parang let's say si unang girl number 1, matagal sila nito, like let's say 5 years, hindi sila nagsettle down. Tapos nung mag-break sila, nagkaroon ng panibagong number 2 si guy. Tapos parang within a span of a year, pinakasalan niya. Ayun pala, ganon. Pero paano siya na-relate sa ano ba? Sa taxi cab? Kaya hindi ko nga alam eh. Speaking of that, bago natin i-define ang taxi cab, congrats muna kay Charlie Dizon at saka kay paring Carlo. Sana mapanood nyo to. Balang araw, magkikita tayo sa mata. Kitang-kita sa mata. Eye to eye. Eye to eye. Ano tayo? Eyeball. Anyway, ano nga bang relation ng taxi cab theory dun sa sinabi ni Kurt kanina? Ayon sa source ko, ang taxi cab theory, ito daw ay nagmula dun sa sa TV show na Sex in the City. Okay. So, it's a Western TV show. Oo. Tapos, ang ibig daw sabihin nun, ito, babasahin ko, and I quote, sabi nila, kaya daw taxi cab, sabi, men are like cabs. When they're available, their light is on. Okay. So, kapag nag-ano yung taxi cab, di ba, o naka-on yung ilaw niya, meaning pwede ka sumakay. So, ngayon, they wake up one day and they decide they're ready to settle down, have babies, whatever, and they turn their light on. Okay. The next woman they pick up, boom. That's one Hail Mary. Parang yung sinasabi ni Kurt dito na nung may sinakay na una, ang tagal nilang paikot-ikot, walang nangyari. Tapos nung may isa silang bagong sinakay, saglit lang. Kinasal na kagad. Kinasal na agad, okay. Tapos sabi nga dito rin, parang ang taxi cab theory daw, it's all about timing. Timing pala. So, ayun pala yung you gotta get them when their light is on. Okay, sabi pa dito, most men have their lights on blinking yellow or naka-off duty. They can drive around for years picking up women and not be available. Meaning, pwede silang magpaligoy-ligoy for 5 years and not settle down. Sa lalaki lang ba common yung ganun? Nadali mo agad, Gar. Kasama yan sa pag-uusapan na. O sa may mga babae din ba? Sa tingin ko, Gar, feeling ko lang I feel like, ito kasi, parang before natin pag-usapan yan, naisip ko nga, bakit si kay Carlo lang nila naisip itong ano na to? Parang let's just say baka nagkataon lang kasi trending eh. Kasi parang parang naisip ko na siguro merong maraming relasyon na pinagdaanan to. Pero hindi naman nila tinawag na taxi cab theory. Pero nung si Carlo na, they made a fuss about it kasi sikat. Yeah, doon ko nga lang nalaman yung taxi cab theory kung hindi ko napanood yung sa TikTok eh. Yeah. Alam mo ba bakit ba taxi cab theory yung relasyon ni Carlo tsaka ni Charlie ngayon? Hindi ko nga alam eh. Yeah. Ayun na naman sa source ko. Okay. Kasi nga celebrity family. Sabi daw kasi nga parang sinabi. So may karelasyon si Carlo for like the longest time na. How many years? According dun sa Philippine Daily Inquirer. legit pala yung mga source mo. Binasa ko kanina. Sabi dun, parang almost 4 years yung kanilang relationship. Matagal din pala, pre. Tapos, nagkaroon ata si Carlo at yung previous niya na parang ex niya, nagkaroon sila ng anak. Pero hindi sila kinasal. Unlike nung kay Charlie na parang, ang nangyari ata, almost a year and a half lang eh. Parang 1 year lang sila and then parang na sila agad. Kasi parang ayun na naman sa source ko. Parang naging sila is January ng 2023. Tapos February 2024, parang nagsabi yata sa interview si Carlo na willing na siyang mag-settle down kasama si Charlie. And
Kaya sinisilip ng mga tao ngayon. Oo, parang doon nila nakikita yung taxi cab theory. Oo, ayun pala yun. Kaya ganun, parang, I mean, in a point, may point din naman. May talagang point din. pinaganda mo itong topic. Pinaganda mo, Gar. Kasi Gar, ayokong mapahiya. Oo. Kasi family. Family, oo Nakikipamily lang. Nakikipamily lang ako. Oo. Guys, sabi ko sa inyo, pasintabi, hindi ko sila pamilya. So 4 years pala, may anak si Carlos sa dati niyang girlfriend. Tapos hindi niya pinakasalan. Kasi hindi sila Tapos kinasal. ngayon, 1.5 lang, nagpakasal na sila ni Charlie. Oo, mabilis nga. Mabilis ang, mabilis. Kaya nga yun din yung yun yung parang babalikan natin yung sinabi mo na nag-a-apply ba to sa babae din? Oo. Parang ikaw, anong take mo dyan? Sige. Sa taxi cab theory? Yung kung nag-a-apply yun sa babae. Hindi mo rin masasabi kasi puro yung mga nakikita ko example lalaki. Pero siguro meron din na nag-apply sa babae. Hindi lang natin nakikita sa social media. Siguro kasi pero ganito kasi yan eh. Di ba nga pag sa mga lalaki parang wala kasing expiration eh. Kumbaga expiration ng time kasi sabi dun sa pag 36 na daw yung babae parang end up hirap na magkaanak. So mahirap nang gumawa ng family unlike sa lalaki. Kahit tumanda ka. Si Bossing nga eh. Ano si Bossing? Big Soto, 60, tinan mo. Si Al Pacino tuloy, si Robert De Niro. Oo, diba? 80 years old. Oo, diba? May anak, diba? Oo. Like, unlike sa mga babae, hindi naman sa sexist tayo, diba? Parang pag 36, mahirap ng magkaanak kasi. Totoo yan. So, mahirap ng gumawa ng pamilya. Totoo pag gusto nung lalaki, diba? Pero what if kasi, Gar, diba? Para kasing, ang tingin ko dito sa taxi cab theory is, para kasing nanggaling to kasi sa Sex in the City, parang ang mga main cast doon is majority babae, diba? Oo. Parang ang sabi nila, men are like taxi cabs, which is parang it pertains sa men. Pero, bakit? Parang sa akin isip ko minsan, hindi lang naman sa lalaki nakadepende ang pagsisettle down, diba? Oo. Kasi what if yung guy ready na siya, tapos let's say nag-propose siya, and ni-reject. Kasi sasabihin nung girl na, maybe pagpaliban muna natin kasi hindi pa ako ready until hindi nag-workout. Tapos nagkaroon ng bagong jowa si girl. Tapos dun sa panibago niyang guy, dun niya naramdaman yung spark na magsisettle down na ako. So, what if ganun yung sitwasyon? So, posible na nag-a-apply din to sa babae. Siguro may mga tao kasi yung siguro baka hindi sila 100% sure sa partner nila kahit matagal na sila. Yung parang may hinahanap sila mga signs. Diba? So, posible nga. Which is, kunyari, pag katapos nung relationship na yun, nag-move on sila sa bago, tapos nakita niya lahat ng hinahanap niya na wala dun sa tao. Tsaka nagsisettle yung lalaki siguro. That's good. And I think kasi base nga dun sa nabasa ko actually, di naman masyadong binasa, pero kasi parang yung sabi lang kasi sa interview daw ni Carlo nung inamin niya na parang gusto na niya mag-settle down sila ni Charlie, is parang hindi daw niya nahanap yung parang calmness. Kumbaga, sobrang chill ng relationship na meron siya nung naging sila ni Charlie versus nung sa previous niya. Parang, alam mo yung parang may mga relationship na, let's say, matagal nga kayo, pero sobrang stressful naman. Totoo. You know what I mean? Parang coming from my own experience na matagal ako nagkaroon ng past relationship na parang 4 years. Tapos, never sumagi sa isip ko din na ito yung babaeng gusto kong mapakasalan. Especially may anak pa si Carlo dun sa dati niyang girlfriend, di ba? Kasi yung iba naman na yung may mga anak parang tinatry nilang i-fix yung relationship kasi para dun sa sake ng bata. Din, yeah. So mahirap din yun. Mahirap mag-workout kung ganun. Pero I think nag-workout naman kung let's say hindi man talagang ikasal-kasal. Pero let's say kahit separated, nagagawa ng paraan. Totoo. And isa pala akong example na I think applicable din talaga tong taxi cab theory in real life. Kasi hindi lang pang-artista. Kasi na-realize ko yung isang kaibigan nila, Janie, hindi ko na lang pangangalanan. Tapos, I guess may matagal siyang jowa na sila ng lalaki. Tapos, yung guy parang minsan nabibring up nung tropa na to nila Janie na parang wala daw yatang planong magpakasal. Ganun. Parang hindi siya sineseryoso. Ganun na katagal. Siguro nung time na yun, parang siguro meron na silang mga 3 years or something. Medyo tapos matagal parang na rin, yung guy, let's say, kasi yung girl parang, siya yung nagdadrive sa guy. Siya yung parang, tas yung guy parang, kahit medyo matanda na, parang ang work niya nun na pinipili niya is parang mag-McDo lang. When in fact, kaya niya naman, like may skill siya, kaya niyang humanap ng mas magandang work. So parang chill lang siya sa buhay. And then eventually, nag-break. Tapos may nakilala siyang babae. Tapos within that year,
ginawa niya lahat ng opposite na parang after niya ma-meet tong girl na to, nagkaroon siya ng lisensya. Tapos naghanap siya ng mas magandang work. Tapos parang, nagplano siya na magkaroon na sila kagad ng family. Parang within that year, parang naging parang naging man of the family siya na parang gusto ko mag-man up, gusto ko maging tatay, gusto ko lahat maging ganun. Tapos parang binago niya lahat nung mga bagay na hindi niya ginagawa para dun sa, yun nga, sa ex niya. Napakasakit para sa ex niya yun. Diba? Kasi hindi siya willing gawin yun. Para sa kanya. And dun bumabalik yung sinabi mo kanina na parang what if hindi niya nakikita yung guy, hindi niya nakikita na I don't think deserving tong taong to sa efforts ko. Kasi nga yung hindi ko alam kung ano yung setup nila. Hindi niya nakikita yung future niya sa tao. Diba? So parang yun yung yun yung parang naisip ko, sabi ko, holy shit, pwede pala siyang mag-apply in real life. Hindi talaga siya, like, hindi mo lang, actually first time ko lang din narinig yung Taxi Cab Theory nung nabanggit mo last week. So sabi ko, may ganun pala. So nagka-interest ako. Kasi laging lumalabas kasi sa For You page ko eh. Kasi nga, kasalang bayan. kasalang bayan. Pero, yun nga. Pero sa tingin mo ba, like, sa ganito, let's say, looking at perspective ng settling down, 'di ba? Kasi nga parang yan yung isang number one thing kung bakit naman nagkaroon ng Taxi Cab Theory. Sa tingin mo ba yung longevity or yung tagal ng pagsasama nagpe-play ng role para mag-decide ka na magse-settle down ka na agad? Kasi kaya ako natanong to kasi parang bakit si Carlo, it only took him to decide 1 year. Then you know what? I see this woman na to be with me pagtanda ko. Lahat yun, yung ganun. Yeah. Like, so, nagpe-play ba yung longevity na kailangan mo na minsan 5 years, 10 years, whatever? I think siguro hindi. Depende rin kung may gusto kang abutin sa buhay. Like yung iba, nagsisimula, parang high school pa sila, di ba? Like nagbo-boyfriend, girlfriend sila. Siyempre, like as the time goes by, parang gusto nyo mag-grow. Like at the same time, di ba? Yeah. Yung iba, siyempre, baka naiiwanan. So parang nakikita ng isa, parang this guy's a bum. So parang ayong like mag-settle sa'yo sa future kasi parang hindi ka naman nag-upgrade katulad ko. Yung parang sinabi mo yung, siguro, yung sa example mo kanina na walang lisensya. Nagtatrabaho na sa McDo. Like parang... hindi po namin minamasama yung okay lang magtrabaho sa fast food. Like walang masama. Anyways, walang Kasi depende rin sa preference ng tao kung anong gusto mo, di ba? Kasi parang nakikita ko yun, lalo na kung lalaki ka, you would think na parang, kayang mabuhay kung mag-work ka ng fast food dito, pero like, looking like, forward. Like, mahirap kasing, mabuhay na minimum wage eh. And imposible. Posible siya, pero parang mahirap bumuhay ng pamilya. Mahirap bumuhay ng pamilya. Like, siguro kung single ka, like, doable yun na magtrabaho ka sa fast food, di ba? Pero kung gusto mong gumawa ng pamilya, like, you need to do more. Yeah, so kailangan mo mag-ambition na... kailangan mo mag-upgrade, di ba? Yeah. Yeah, so that's true. Ikaw ba? Yeah, I think going back dun sa longevity, I think it kind of plays a role as well kung halimbawa magsisettle down ka. But not, like I wouldn't really say na parang not all the time. Kasi nga, kung babalikan natin yung dalawang example natin, like si Carlo, tsaka yung sa tropa nila Jenny na it only took them a year to realize na itong taong to, like, I see this person in my future. Parang minsan, it depends eh. Kasi alam mo yung may kasabihan na parang minsan may mga tao kang mamimit. Saglit mo pa lang sila namimit pero mas malaki pa yung impact or yung naibabahagi nila sa buhay mo versus dun sa mga taong matagal nang nasa buhay mo. Kasi minsan din yung mga matatagal na yung parang sinasabi na wala na daw mapag-usapan eh. Yung parang bored na sila sa isa't isa. Yeah. So parang naghahanap sila ng parang something exciting. Diba? I wonder, now that you mentioned, di ba? Since ang tagal nyo rin ni Jules, ano ba kayo, 11 years this August? 11 years na. Since sobrang tagal nun na parang mag-boyfriend, girlfriend kayo, paano mo nilalagyan, or paano nyo nilalagyan ng something na bago para hindi kayo ma-bored or magkasawaan? Sa totoo lang, yung parang communication talaga, like araw-araw, like kunyari galing sa trabaho, kamusta yung araw mo? Like yung iba, sagot lang parang, okay lang. Yeah. Yung parang, pangit yung sagot na gano'n. Yung parang, yung kamusta talaga, anong nangyari? Yeah, yung parang yung may pinag-uusapan talaga kayo. Yung may substance. May substance talaga, That's good, yeah. That's totoo naman yun. Actually, believe ako sa mga ganyang relationship kasi nga, tamo And to think na parang, like at what point mo nakita na parang, this is the girl na, after like, di ba 11 years yun, parang,
at which point or which year Na mo siya na na-realize yung- na masisettle ako kasama tong girl na to? Siguro kasi, ayun nga, sabi ko, simula high school kasi kami. Yeah. Girlfriend, boyfriend na kami. Tapos parang, siguro, sanay na din kami. Tapos nag-a-align talaga yung goals namin. Goals, yes. Tapos yes, yung parang, pag may mga plano siya. Tapos pag may mga plano ako, like, Ikasama parehas ka. lagi. Yeah. Parehas lagi. Like, unlike sa ibang couples na hindi siya open sa ganyan. Hindi siya open sa ganyan. Like for example, di ba, mag-move kami. Yes. Yung parang, ako lang, okay. Sa tingin mo po, mag-grow tayo dun. Sabi niya, parang yung tiwala din. Tama, tama. And si Jules lang naman ang naging girlfriend mo, di ba? Oo. So, hindi applicable sa yung si Jules lang talaga. hindi Jules, kung nanonood ka. hindi applicable kay Kurt yung taxi cab theory. Oo, hindi applicable sa akin. Ano lang si Kurt, fake taxi. Fake taxi. Baka ibang ano yun. Sa mga kayo na lang mag-search anong fake taxi or yellow cab. Ikaw, ano bang take mo dun? Siguro ang take ko dyan, when it comes to kung let's say nag-apply sa akin yung taxi cab theory, hindi ko rin masasabi kasi medyo extreme eh. Medyo extreme yung sa taxi cab theory in which way na parang sa akin extreme yung example na yun kasi parang sabi doon is yung by definition, yung ang dami mong sinasakay. Yeah, totoo. Until marami mahanap ka. But then sa akin hindi naman nangyari yun. Parang sa akin lang nagkaroon lang ako ng first and then yung ngayon ko so dalawa lang. So kahit yung main example ko lang doon which is why sabi ko hindi nag-work yung longevity is matagal kami nung first ko. And hindi kami nag-workout. And doon ko na-realize na... Walang gym membership kasi Kaya hindi nag-workout. Hindi nag-workout. Walang membership, walang gym membership. Anyway, yun nga yung sinasabi ko na parang ang tagal namin, almost 5 years. Tapos parang doon nagre-resonate sa akin yung sinasabi ni Carlo na parang even though matagal sila nung ex niya, hindi niya nakikita yung pagiging connection tulad ng sinasabi mo, yung calmness ng relationship, yung smooth lang. Yung smooth lang ba? Tapos parang sabi ko, may one time sinabi sa akin ng ex ko, nakikita mo bang pakakasalan mo ako? Sinabi niya sa akin yun. And this was around 4 years na. Sabi ko, huwag ka nagtatanong ng mga ganyan. Hindi mga na tinatanong yan eh. Kasi nga, nakakatawa kasi hindi ko talaga naisip yun. And then eventually, natapos kami. And then naging kami nga ni Janie. Tapos parang in 2 years pa lang. 2 years pa lang. Parang sabi ko, holy crap. Parang, hindi ko pa naiisip yung kasal-kasal pero nakikita ko na siya sa future ko. Like yung pag nagpaplano ko, tulad ng sinasabi mo na yung pag nagpaplano kayo, nag-a-align, tapos pagka yung nakikita mo yung mga plano mo na nandun siya. Parang ganun. Totoo. Pero napag-usapan naman namin yan na sabi niya, kung maghiwalay kami, tapos dito nakikita daw niya, magpapakasal daw ako agad. Legit? Sabi niya, kasi parang ikaw, ano ba feeling niya kasi settled na ako. Settled na daw ako, ganun. May trabaho na ako na maayos. Kaya pag naghiwalay kami, pag nagpakasal ako agad, hindi na daw siya maso-surprise. Sabi ko, walang yaka. Pero hindi, ikaw, like, kung sa tingin mo ba tama siya sa sinabi niya sa'yo? Kung maghiwalay kayo bigla, and then... Sa tingin mo, papakasal ako? Siguro hindi rin. Kasi parang it takes a while parang makilala mo yung isang tao eh. What if parang maging Carlo ka? Carlo ka. Gulpi ka kay Jules. No, I mean, ano lang. Parang, pwede mangyari. Pero, in theory lang. In theory lang. Parang sinasabi kasi 11 years na kami. 11 years na kami. Jules, hindi ko sinasabi maghiwalay kayo. Sinasabi ko lang yung after mong sabihin na kung maghiwalay kayo, si Kurt magpapakasal agad. Yun lang yung sinasakyan ko. Depende rin sa parang, kasi siguro gusto ko na rin magkapamilya. Yeah. Nag-gets mo ako? Yes. Like, kunyari, di ba? Kunyari, age-wise. Siyempre, tumatanda na rin tayo eh. Kumbaga, kunyari, 11 years na kami. Tapos parang na-build ko na yung sarili ko sa gusto kong maging mapunta ako. Nag-gets mo ako? Yes. Tapos parang sa age na to, parang gusto ko magkapamilya. Like, example lang to Yeah. Kaya pag, kunyari, mag-iwalay kami, tapos nagpakasal ako agad. Like, kasi gusto ko na magkapamilya It makes sense. Gusto ko na magkapamilya, di ba? Yung parang ganun yung vibe nun eh. Well, ibabalik ko yung tanong sa kanya. Kung nandito siya, wouldn't she do the same thing? Kasi nandun na rin siya sa edad na yun. Na gusto niya rin magkapamilya. So, it's possible na... Pwede rin mag-apply sa kanya. Yes. Hindi lang sa akin. Kaya, kasi, ang pangit sa social media, pinipin lang sa mga lalaki. I know. Alam mo, like, hindi naman sa pinagtatanggol namin si Carlo Aquino, pero hindi lang naman mga lalaki gumagawa nun. And and quite honestly, yung sa taxi cab theory, I don't know kasi iba-iba naman ang interpretation. Wala akong nakikitang mali dun sa na let's say sinabi mo na yung taxi cab theory kay Carlo.
there's nothing wrong with it. Kasi kung yung first relationship mo, or whatever relationship na pinagdaanan mo, talagang hindi ka makapag-settle eh. That's just you. You're doing you. And then, comes along na parang may nakita kang tao, and it just so happen na para kayong puzzle, tas nag-connect talaga kayo. Totoo yan. Yun, di ba? Tsaka, at the end of the day, buhay ni Carlo Aquino yun eh. Oo. Di ba? Hindi man natin alam kung anong pinagdadaanan niya. Guys, buhay ni ni Jose Liwanag. Yun yung pangalan. Jose Liwanag. Sa Instagram. Ay, totoo pangalan niya. Oo, di ko alam ba't Carlo? Di ko rin alam. Kasi nga, di ba, yung parang sinasabi ni Carlo na parang hindi niya naramdaman dun sa mga past relationships niya na yung calmness. Yeah. Siguro baka kalug si Charlie. Like, lagi lap trip araw-araw. Yeah. Yeah, baka naman. Iba rin eh. Iba rin. Oo. Kasi yun nga, parang yun yung sinasabi ko kanina na minsan may mga taong saglit mo pala na-meet. Di ba? Parang, like talagang, ito na to. Di ba? Parang pag nag-ano kayo, parang tawag dito yung tulad yung sa'yo mo na, nakalog, yung parang, shit, parang ngayon ko lang nakilala tong tao to, pero ang saya palang kasama. As opposed dun sa mga, minsan, matagal mo nang kasama, pero minsan nasasapawan talaga. Nasasapawan yung relasyon nyo, yung nabubuo nyo. Kasi pangit naman na yung relasyon nyo, lagi seryoso eh. Yeah. Diba? Yung parang, ang boring. Wala nang substance. Walang substance. Parang, Yeah, puro pa-cute. Puro pa-cute. Gagayahin nyo yung third world romance. O sa mga hindi pa nakakapanood. Third world romance. Third world romance. Parang boringan ako sa third world romance. Hindi ko tinapos eh. Pero doon nanalo si Charlie ng best actress ulit. Gawad Urian. So mga fan ng third world romance, sorry, pero parang hindi ko natapos yung movie. Parang inantok ako eh. Charlie at Carlo. Napanood mo na ba? Napanood ko na. Tinapos mo? Ito Gar. Hayop na yan. Gusto kong panoorin yun. Galing akong Pinas. Naiwan ko yung iPad ko sa eroplano dahil dun. Seryoso? Kasi nawala na yung iPad mo. Yun yung kurento ko sa'yo, nawala yung iPad ko kasi. Hindi mo na nakuha? Di ba, dala ko yung iPad ko. Panoorin ko sana sa eroplano. Dinownload ko sa Netflix. Ngayon, hindi ko naman ako nanood sa eroplano kasi natulog ako from Taipei to San Francisco. So ngayon, umalis na si Janie. Pero kasalanan ko talaga yung sinisisi ko siya. Umalis na siya. Tapos kakamadali ko, hinahabol ko siya. Naiwan ko yung iPad ko doon sa likod ng harapan nung sa eroplano. Swerte naman nung cleaner. Ngayon, yun. Di lumabas na ako sa boarding gate. Tapos nung naghilamos ako, doon ko na-realize wala siya doon sa slot nung Pwede pa bang bumalik sa hindi na pwede? Hindi na. Nung time na yun, hindi. Kasi sarado yung gate. But all story aside, nireport ko, whatever, tapos na-recover nila dun sa lost and found. Tapos naibalik sa akin within after 2 hours. 2 hours. And ang dahilan nun, dahil sa third world romance. Ganun ko kayo sinusuporta kahit di nyo kilala. Yun, ang hinihingi lang namin ni Kurt, supportahan nyo tong episode namin na to. Pag-usapan na natin yung moral of the story. Ano ang maipapayo ni Kurt na pwede nating matutunan ng mga taong nakikinig dito sa taxi cab theory? Para sa akin, kung galing kayo sa matagal na relationship, tapos parang hindi nyo nakikita yung sarili nyo dun sa tao na yun, tapos nakakita kayo ng bago, na nakikita nyo yung future nyo, okay lang yun. Kasi at the end of the day, buhay nyo yan eh. Tama. Diba? Mapakaganda. Like yung peace mo, ikaw ang magdedesisyon. Oo, hindi mo pwedeng idepende sa ibang tao yan. And actually, mahirap yun. Tsaka hindi lang sasanay ka na dahil matagal na kayo. Yeah. Actually, yun totoo yun. Kasi yung sa longevity, yung katagalan, minsan ayaw mo na ng bago eh. Gusto mo na lang na mag-stick dito kasi ito na yung normal eh. Sanay na. Mahirap din yun. Yeah. Tsaka totoo yun. Totoo yung sinabi ni Kurt na yun na kasi especially, syempre sila Carlo, maraming mata yan. Artista yan eh. Kaya hindi nila, maganda yung ginawa nila na unang-una sa lahat, surprise yung wedding eh. Tapos parang tawag dito, hindi nila dinidepende yung peace nila sa ibang tao. Which in fact, mahirap yun kasi artista sila. Maraming mata, part ng daming nagko-comment kasi kung hindi naman nagko-comment yung mga tao, hindi natin ito hindi naman malalaman. And ito, ako nga, sinulat ko pa yung moral of the lesson. Sabi ko, it all comes down to sasamahan and makakaalam lang yan is yung players ng relationship. Totoo yan. So like let's say, parang kahit nasaglit pa lang kayo magkasama, tapos talagang nag-click kayo eh. Yun talaga. Kayo lang makakaalam yan. Kayo lang yung may chemistry. Di ba? Di natin alam din yung sa past relationships niya kung ano talaga yung buong detalye. Yes, diba? yes. Hindi natin alam yun. And quite frankly, hindi na dapat natin pang alamin kasi privado na yun eh. Di ba? Kung ano man yung kung ano man yung tawag dito, kung ano man yung bagay na shinare nila together. Kanila na lang yun. Huwag na nating ungkatin, di ba? Parang Christopher Min ka na nun. Tsaka Jobert Socaldito. Yung, kaya ganun. And isa pa, actually maganda rin dito, sabi ko, I think taxi cab theory does not apply to all men. It depends sa circumstances. Di ba? Like tulad nga nung sinabi ko, what if from the get-go, nahanap na agad yung the one.
tulad nung kay Kurt. Nilagay ko dito yun. Totoo yun. Diba? So, hindi natin pwedeng sabihin na parang toxic. Hindi ko naman nilalahat. It does apply to some, but not everyone. Kasi may mga proposal na nire-reject eh. Yes. May napanood nga ako nun yung nag-propose siya sa mall eh. Hinampas ng ukulele sa ulo eh. Alam ko naalala mo yun. Alam mo yung video na yun. Luma ba yun eh. Luma na. Diba? Biruin niyo yun, yung gano'n. Siyempre naman, di ba? Like ready na yung guy. Oo. Kung hindi pa ready yung babae. So, toxic theory ba yun sa babae? So, yun yung yun yung parang reversal. Reverse uno card. Kaya yun. And then, yung last ko dito is, mahirap naman kasi mag-settle with someone you are not sure of kahit na gaano pa katagal ang relationship. Mga lalaki, mapalalaki man or babae. Lalaki man o babae. Kaya kung i-connect natin yung sa sinabi ni Kurt, hanapin mo yung what fits you. Diba? And nakadepende yun lagi kung what works for you. Diba? Yung gano'n ba, yung mga ganong bagay. And iba rin yung mga nagta-taxi cab theory kasi gusto lang magsakay na magsakay. Fake taxi na yun. Fake taxi na yun. Kung nagwa-wonder kayo, ano yung fake taxi? Kayo na bahala doon. Kayo na bahala. Fake taxi, ibig sabihin yun. Fake yung taxi. Hindi kayo magbabayad. Ano, may dadagdag ka pa? Wala na, I think that's it. Anyway, gusto ulit namin ni Kurt iparating ang aming congratulations sa bagong newlywed. Congratulations. Mr. and Mrs. Carlo Aquino. And, Jose Liwanag. Jose Liwanag. Actually, I wonder, ano na kaya magiging pangalan ni Charlie? Charlie Liwanag. Charlie Liwanag. Charlie Liwanag. Ano totoong pangalan ni Charlie? April. April. Jose and April. Mr. and Mrs. Jose and April Liwanag. Parang ano river? Ano ba sa English yung Jose? Ayun ba yung John ng... Juan. Yeah. Jose is Josie. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Ano yung Ito na, anong huling sinabi ni Rizal nung binaril siya sa likod? Panood ko ito kanina. Ano nga ba? Sabi I shall return. sabi nga niya. Pero ano nga, like, gusto malaman? Ano? Sabi ni Jose Rizal na meron siya sa likod. Ouch. Napaka-corny yung butik. Meron pa nga din eh. Anong pangalan ng aso ni Rizal? Meron ba? Alam mo ano? Sagot na kanya, Pulgoso. Uso ngayon, lagi ko nakikita sa sinend mo sa akin yung gar Meron pa nga, speaking of that, meron ako nilagay, sabi ko, random interview. Saan binaril si Rizal? Saan? Sa likod. Anyway, maraming salamat po sa pag-join sa napakagandang at number one podcast na sa amin lang nang galing. Sa amin lang nang galing. Yeah, always tune in po. Sabi ko sa inyo, wala kayong matututunan dito pero marami naman kayong kasiyahan. Sasaya naman ang araw nyo. Kaya ganun. Hanggang sa muli, it's your boy, Erwin, and it's your boy, Kurt. At Peace.